Amen. God is good. And all the time. Amen. Una po sa lahat, palakpakan po natin ang lahat ng mga nanay po. No? Happy Mother's Day po. Maraming salamat po sa mga sakripisyo, sa pag-aalaga, at sa pang-araw-araw na pagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. No? Hindi lang ito naka-focus sa mga mother na ng anak. No? Ito rin yung mga tumatayong nanay sa mga inaalagaan nila. Palakpakan po muli natin sila. Salamat sa Panginoon sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po sa lahat. Ayan. At maliban po dyan, tayo nga po ay magbubulay-bulay pa ng salita ng Panginoon. At ang pamagat nga po ng ating topic sa araw na ito ay more of Him, less of me. Sa Tagalog, medyo sa ang nasusulat sa key verse natin ay yung title din naman natin, no? Sa John chapter 3 verse 30, sabi, dapat siyang maitaas at ako na may maibaba. Ayan. So sa New International Version naman, sabi diyan, he must become greater, I must become less. Ayan. So sino kaya yung nagsabi nito at ano kaya yung context kung bakit niya ito nasabi? Malalaman po natin yan, no? Bago po tayo mas tumungo pa, iukod po natin ang ating mga ulo at hingi po tayo ng guidance sa Panginoon. Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon po muli na kami ay makapagsama-sama po dito sa Church of Smyrna. Nawa Panginoon ay gabayan mo po ang bawat isa, punuin mo po kami ng inyong presensya at bigyan mo po kami ng lakas at kakayahan upang maisabuhay at maalaman po ang lahat ng mensahe na nais mo pong ibahagi sa araw na ito. Nawa Panginoon, i-divide mo po into millions of messages po ang sermon po sa araw na ito upang maging applicable po sa lahat ng makakaparinig po ng mensahe po sa araw na ito. Maraming salamat Panginoon. Ito lang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ayan, so more of Him, less of me. Ayan, balikan natin sa John 3:30. Sa magandang balita, Biblia version, sabi po, dapat siyang maitaas at ako na may maibaba. Ano po ba yung konteksto ng sinalita na ito? Ang nagsalita po nito mga kapatid ay si John the Baptist. Hindi po ito si John na sumulat ng Book of John. No, si John po na ito ay si John the Baptist. Magkaiba po ito, no? Kasi madalas yung mga pangalan nila pare-parehas eh. Kaya dapat tayo mag-ingat at maalaman natin kung sino si John the Baptist at sino si John na disciple ni Jesus. Okay? So si John the Baptist po ay kilala siya bilang sa pangalan, Baptist. No? Si John ay kilala na nagbabautismo. Kaya siya tinawag na John the Baptist. No? Kasi sa panahon niya, siya ang kauna-unahan at hindi common yung pagbabautismo sa time nila. And si John the Baptist po ay isang propeta na ipinadala para sa mga Israelita. At ang existence mo ni John the Baptist ay na-prophesy 400 years ago on his time. So, sa panahon po ni John the Baptist, 400 years po na walang propeta na ipinapadala ang Panginoon para sa mga Israelita. Ano ba yung ginagawa ng propeta? Ang propeta po ay pinapadala upang tawagin ang mga Israelita na magbalik loob sa Panginoon. So, simula pa noong panahon ni David, sa mga hari, sa mga namumuno hanggang sa panahon ni Jesus, nagkakaroon ng mga propeta na ipinapadala upang sila ay tawagin na magsisi sa kanilang mga kasalanan. At isa nga dito, si John the Baptist. Pero bago muli si John the Baptist, ang kahuli-hulihang nakilala o base sa Biblia, ang kahuli-hulihang propeta ay si Malakias. At siya rin naman ang pinakahuling libro na nasusulat sa Old Testament. So kapag meron tayong games, no,
sa mga susunod. Ano ang kahuli-hulihang book na mababasa natin sa Old Testament? Anong sagot? Malakyas. No, yan po ang kahuli-huli. At siya ang pinaka-kilalang huling propeta na ipinadala. So after 400 years, doon pa lang muli nagpadala ang Panginoon ng mensahero. At ito nga ay pinrofesay ni Isaiah. Si Isaiah po ay isa rin namang propeta, ganon din si Malakyas. So sa Isaiah 43, mababasa po natin dyan na ipinakilala kung sino si John the Baptist at kung ano ang kanyang gagawin. Sabi, ganito ang isinisigaw ng isang tinig, ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. So ito po ang pinakagagawin sa buhay ni John the Baptist. And another is sa Malakay chapter 3 verse 1 na sinasabi, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ayan. So, sa Luke chapter 1 verse 76. Okay. So sa verse 76, sabi dito, ikaw, anak ko, ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan. So ito na po ang panahon kung kailan tinawag si John the Baptist upang magbigay daan sa darating na Panginoon. So hindi po siya yung ipinadala na magliligtas para sa lahat. Hindi siya yung hindi siya si Jesus, kumbaga. Siya ang maghahanda sa mga tao. At yun nga ang talagang isinasabuhay niya. Isinasabuhay ito ni John the Baptist. At dahil nga dito, siya ay nagbautismo sa mga Israelita upang sila ay manghingi ng kapatawaran at upang sila ay magbagong buhay. Ito po ang ginagawa ni John the Baptist. And at the same time, siya rin naman ang nagbabahagi ng mga sermon, ng mga salita ng kabutihan na nagmula sa Panginoon. So dahil dito, nagkaroon po siya ng mga followers. Nagkaroon po siya ng mga disciples. No? Siya ay nakilala ng mga Israelita dahil bago ang kanyang ginagawa. Very authentic din naman dahil nga ito ay talagang ninais o pinrophesy at ibinigay talaga siya ng Panginoon para sa mga Israelita. Again, tandaan natin, 400 years na wala pong propeta na ipinadala ang Panginoon para sa mga Israelita, and after 400 years from Malakay, tsaka dumating si John the Baptist. Kaya marami ang sumunod sa kanya, sa kanyang mga turo na ayon sa turo ng Panginoon. Ayan. Kaya noong panahon na ito, dito sa John 3:30, bakit nga ba niya nasabi ito? Na sinabi niya, he must become greater, I must become less. Again, si John the Baptist ang nagsabi nito. Sinabi niya ito bilang response sa mga disciple niya. No? Kasi yung mga disciple niya ay kinakabahan dahil unti-unting nakikilala si Jesus. No? Nagkakasabay na yung panahon nila. Dumarating na si Jesus, nakikilala na ng mga tao, ng mga Israelita, na si Jesus ang Messiah. No? Winelcome na si Jesus at that time. At si John naman, si John the Baptist, ay patuloy na nagbabautismo ng mga tao na humihingi ng pagsisisi ayon nga sa kabutihan ng Panginoon. At ang bautismo, again, ay sumisimbolo sa fresh start and commitment sa Panginoon. So humihingi ng kapatawaran. Pag nilubog sa tubig, ano ibig sabihin? Namatay na. At muling ibabangon pagkaangat sa tubig. Yun nga po ang simbolismo
ng bautismo. Yung kagandahan dito sa buhay ni John the Baptist, mga kapatid, ay hindi niya tinatanggap ang lahat ng kapurihan. No, hindi niya inaako ang lahat ng kabutihan na kanyang iginagawa. No, yung pagpapatawad sa mga makasalanang Israelita, hindi niya ito inaako na kanya. Bagkus, ito ay itinuturo niya sa Panginoon. At siya nga ang magiging daan kung papaano mamumuhay ang Panginoon na kasama natin. Dahil nga sa pamamagitan niya, ay magiging daan ang gagawin niyang pagbautismo upang ang Panginoon ay sumaatin. Ayan. So malinaw po, kilala po natin ulit si John the Baptist, no? Si John the Baptist ay si John na nagbabautismo, no? At isa siyang propeta and last na prophet na ipinadala. Yan. So yun lang kailangan nating tandaan. Makilala natin si John the Baptist. Napakaganda ng mensahe na palaging ibinabahagi ni John the Baptist. Dahil sa buhay niya makikita natin na hindi niya itinataas ang kanyang sarili. Bagkus, itinataas niya ang Panginoon. At sa panahon nga niya, ay makikita natin na meron siyang humility at makikita natin ang kanyang purpose at makikita rin naman natin na siya ay nagsusurrender ng kanyang buhay sa Panginoon. So unang bagay na ating pag-uusapan po mga kapatid ay ang humility. No, lagi at lagi natin tong pinag-uusapan. Ano ba yung humility? Ano yung synonym ng humility? Ito ay maaring humbleness, no? Humbleness. Kung medyo malalim yung humility, humbleness. O kaya, ano ba? Reliance, no? 100% reliance. Ito yung humility. Pagpapakumbaba sa Tagalog. Ayan. So papaano nga ba nagkakaroon ng humility ang isang Kristiyano? Ang Kristiyano ay nagkakaroon ng humility kapag nire-recognize niya sa kanyang buhay na ang Panginoong Hesus ay supreme. Kumbaga siya ang mas mataas sa lahat ng mga bagay. At sa panahon ni John the Baptist, inacknowledge niya na si Jesus ay above all. Doon sa John 3:31. Sabi niya dito sa 31, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Sinabi niya ito habang lumalapit si Jesus sa kanya, si Jesus, nang kanyang babautismohan na. At sabi rin sa sabi sa 35 o 34, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. 35, sinisinta ng Ama ang Anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Ayan. So dito, talagang itinataas at ipinapakita ni John the Baptist na si Jesus ay mas mataas sa kanya. And therefore, above all things. Above everything. Dahil nga ang Ama ay nasa katawan na ni Jesus. And malinaw dito na hindi confused si John the Baptist, no? Malinaw dito na siya ay nalalaman niya na sinasabi niya na si John the Baptist, ang sarili niya ay hindi si Jesus, hindi siya Messiah. Pag sinabi nating Messiah, ano ang Messiah? Ang Messiah ay tagapagligtas. Ayan. Kapag
pinakita natin kung ano yung, pag in-illustrate natin kung ano yung Messiah, ito yung parang, for example, sa digmaan. No, sa panahon nila, sa digmaan, ito yung makikita natin parang mas mataas pa sa commander. No, talagang may kabayo na sinasakyan, may armor yung kabayo na gold, tapos yung nakasakay talagang puno ng kalasag na gold. Kumbaga talagang holy, tignan, no, Messiah. Talagang tagapagligtas ng mga naaapi. Ayan. So, ito po kapag sinabing Messiah. At nalalaman ni John the Baptist ang kanyang posisyon sa plano ng Panginoon. Alam niya na hindi siya ang Messiah, kaya sinasabi niya sa iba at sa lahat ng kanyang mga nakakasalamuha na siya ay tagapaghanda lamang. Divine purpose pa rin yung ministry na ginagawa ni John the Baptist, and alam niya na ito ay temporary at preparatory. Hinahanda niya ang daan para sa Panginoon. Kaya nga muli sinabi niya, he must become greater, I must become less. So ito pong statement na ito mga kapatid, hindi po ito nagpapakita ng kahinaan. Kasi sabihin mo, he must become greater, I must become less. Hindi po ito nagpapakita ng kahinaan. Bagkus ito po ay nagpapakita ng lakas ng loob. No? Ito yung lakas na magkaroon ka ng pagpapakumbaba na itaas ang Panginoon. At kung mataas ang Panginoon sa buhay mo, alam mo kung ano ang iyong dapat na gawin. Ito ang itaas ang pangalan ng Panginoon sa lahat ng oras. No? Napaka-importante nito mga kapatid dahil sa ating buhay dito sa mundong ito, ang mundong ito laging pinopromote yung mga self-promotion, mga pagpapataas ng sarili, self-exaltation. Kaya nga, talagang counter ito sa mindset ng mga Kristiyano. Dahil nga, hindi dapat natin itaas ang ating sarili, bagkos itaas natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Dito makikita yung tunay na humbleness through humility. Ayan. And sinabi rin niya dito sa John 3:29, nagbigay siya ng isang metaphor dito, no? Kumbaga, kinumpara niya ang kanyang buhay at ang buhay ni Jesus. Sabi niya dito sa 29, ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalaki. Datapwat ang kaibigan ng kasintahang lalaki na nakatayo at nakikinig sa kanya ay nagagalak na lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalaki. Ito ngang aking kaligayahan ay naganap. So dito sa Magandang Balita Biblia, sabi dito, sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag naririnig niya ang tinig nito. Gayunpaman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. So, paano ito nangyayari? So, kahapon po, umattend po ako ng kasal. No? Sumama ko sa kasal ng kaibigan ni Sister Patricia. So, sa kasal po ba mga kapatid, sino ba yung pinaka-main event doon? Sino ba yung talagang bigyan ng focus kapag kasal? Yung ceremony, maaari. Pero ang pinaka-focus ay ang ikakasal, no? Yung groom and bride. Pwede ba namang maging focus yung abay? No? Na dito sa sitwasyon ni John the Baptist at ni Jesus, si John the Baptist ay para lamang siyang isang abay sa kasal, no? At ang pinaka-groom ay ang pinaka-bride and groom ay si Jesus, no? Si Jesus ang pinaka-main event, kumbaga. Sa panahon na ito ay siya ang nagiging daan, nagbibigay daan para kay Jesus upang mas mapakilala pa ang kanyang mga gagawin after ng pagbautismo sa kanya sa tubig. Dahil nga,
ang Holy Spirit ay papasok na sa templo. No? Ito nga ay ang katawan ni Jesus Christ. At ito na nga nagsimula ng gawin ang lahat ng mga miracles. Talagang tinawag ang lahat ng mga Israelita upang sila ay magbago. No? Nakita nila ang lahat ng mga miracles na ginawa ni Jesus. No? Ayan. So napakaganda ng istorya na ito, mga kapatid. At ang mas maganda dito sa istorya na to, ang istorya na ito ay totoong nangyari. Ang Bible po muli ay isang history book. No, kung titignan natin ito side by side sa mga pangyayari noong unang panahon, sa world history, lahat ng ito ay nakaangkla din doon. So, mga kapatid, again, dapat tayong magkaroon ng humility na kagaya ni John the Baptist. No, sabi niya, this is not about me, but it is about the presence of God in our lives. No? Ito yung panahon na ipakita ng Panginoon ang goodness, ang glory, ang holiness niya sa pamamagitan natin. No, tayo ay bilang mga instrumento lamang. Sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 3, inulit dito ni Paul ang kumbaga yung spirit na ibinibigay ni John the Baptist dito sa letter niya para sa mga taga Philippians. Sabi niya dito, do nothing out of selfish ambition. Rather, in humility, value others above yourselves. Sabi, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. No, we are servants. No, hindi tayo yung mas mataas sa lahat. Dahil tayo ay Kristiyano, ibig sabihin ba tayo ay mas mataas na sa mga makasalanan? Tayo ay mas mataas na sa mga walang relihiyon, sa mga hindi umaattend linggo-linggo? Hindi. Hindi tayo mas mataas. But rather, tayo ay tinawag upang mag-serve para sila ay matawag at sumama rin naman sa ating paglilingkod sa tunay na Panginoon. No? Tayo ay binigyan ng misyon ng Panginoon upang maibahagi ang kabutihan ng Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon na ating nararanasan bilang mga Kristiyano at ipadama rin sa kanila ito. Nang sa gayon, makita nila ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Ayan, ganyan po ang buhay ng Kristiyano, mga kapatid. Tayo dapat ay mas, lesser. Dapat lesser yung presensya natin but more of God. So, yan ang napaka-importante. Magkaroon tayo ng humility. Dapat nating i-recognize na si Jesus sa buhay natin ang dapat na manguna. Dapat siya ang Panginoon ng ating buhay. Dahil kung nalalaman natin yan na ang Panginoon ang nangunguna sa ating mga buhay, hindi tayo mamomroblema. Hindi tayo makikipaglaban sa atensyon. No? Kumpara, for example, maraming mga hindi ito para i-bash sila, no? Hindi ito para ibaba sila. But rather to let everyone know na dapat ang focus natin ay ang Panginoon. Kasi most of the time, merong mga religious organization or kahit mga Kristiyano rin naman na mas itinataas nila yung pastor. No, mas kinikilala nila yung presensya ng pastor kaysa sa presensya ng Panginoon, no? Which is very wrong. Dapat ang nangunguna at mas nakikilala sa buhay ng isang mangangaral ay ang kabutihan ng Panginoon at hindi ang pastor mismo. At minsan hindi naman ito kasalanan ng pastor, no? Hindi ito kasalanan ng priest. Bagkus ang nangyayari ay ina-idolize siya ng mga nakikinig, ng mga tagapakinig, no? Dapat tayo mag-ingat bilang mga tao na sumusunod sa ating mga gawain. Dapat ang itaas at ang unahin natin ay ang Panginoon at hindi ang pastor, hindi ang mga nangunguna, hindi ang mga leaders. Amen? So dapat malinaw yan, mga kapatid, dahil hindi dapat tayo magmataas, hindi dapat natin itaas ang ating mga upuan, no? Huwag nating itaas ang ating mga sarili, itaas natin
ang pangalan ng Panginoon, ang glory ng Panginoon sa ating mga buhay. Bakit? Because when Jesus increase in our lives, yung mga thoughts natin, yung mga choices, yung mga salita na lumalabas sa ating bibig ay more on mga kasiyahan, puro kabutihan para sa mga tagapakinig. At nagkakaroon tayo ng fulfillment sa mission o sa purpose na ibinibigay ng Panginoon sa atin. No? His greatness is our security. Ang kabutihan ng Panginoon ay tumutulong upang tayo ay magkaroon ng identity na nakaangkla sa Panginoon. Kaya nga malinaw kung ano ang purpose natin bilang mga Kristiyano. At yun nga ang ikalawang punto natin, mga kapatid. Again, first is humility, second is purpose. Dito po, sa buhay ni John the Baptist, ay again, malinaw sa kanya kung ano yung purpose niya. Na gaya nga ng mga propesiya na ibinigay ng mga naunang propeta, sabi sa Isaiah chapter 40 verse 3, no? Na yung voice calling in the wilderness will be John the Baptist to prepare the way for the Lord. At isa pa yung kay Malakay 3:1 na siya nga ay magkakaroon ng 100 na sa pamamagitan ng Malakay 3:1. Sabi dito, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. So yung purpose ni John the Baptist again is to make way. At yun nga ay malinaw sa kanya. Sabi sa John 1:20, sabi niya dito, at kanyang ipinahayag at hindi ikinaila. At kanyang ipinahayag, hindi ako si Kristo. Sabi niya ito sa mga priest at sa mga Levites na tinatanong kung siya ba si Kristo. Dahil isa nga siya sa fulfillment, pareha sila ni Jesus. Pareha si John the Baptist at si Jesus na nagfulfill ng mga nasusulat sa Old Testament. No? Parehas nilang ginaganap kung ano ang mga nasusulat sa Old Testament. Pero malinaw sa kanya kung ano yung purpose niya. Malinaw sa kanya na hindi siya si Kristo. Si John the Baptist ay nagpahayag na hindi niya ito ikinaila. No? 100% sinabi niya, hindi siya si Kristo. At sabi sa 23, sinabi niya, ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propeta Isaiah. Ito yung kaganapan ng Isaiah 43, na siya nga ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang at siya ang magiging daan para sa Panginoon. Yan, tinutupad niya. Alam niya yung role niya. Alam niya kung ano ang dapat niyang ganapin, no, bilang isang John the Baptist. Siya rin naman ay isang follower na ng Panginoon ever since, no? Dahil bago pa dumating si Jesus, siya ay nagbabahagi na ng salita ng Panginoon, siya ay nagbabautismo na ng mga Israelita. So hindi niya inaring ganap ang kabutihan, ang glory, ang kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Bagkus, yung identity niya, yung purpose niya is to continue fulfilling the Old Testament. So, malinaw dito mga kapatid na ang Old Testament at ang New Testament ay magkarugtong. No, hindi sila magkahiwalay na libro. Hindi sila magkahiwalay na testamento. Sila ay magkasama. Now, kung ano yung mga nangyayari sa New Testament, ito ang fulfillment ng mga nasa Old Testament. So, tayo, kagaya ni John the Baptist, may kanya-kanya tayong role na ginaganap, no? Lahat tayo ay may kanya-kanyang paraan
upang ang Panginoon ay gumalaw sa ating mga buhay, upang tayo ay gamitin ng Panginoon bilang instrumento. Gaya ni John the Baptist, hindi niya inari ang kabutihan, ang glory ng Panginoon. Bagkus, talagang itinuturo niya ang mga Israelita patungo sa tamang daan. At ang daan ay ang Panginoong Jesus. Yan. Tayo naman, ganun din ang dapat nating gawin. No? Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang gawain. Sabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 18, ni-remind tayo dito, o yung mga taga-Corinto specifically, ni-remind ni Apostle Paul sa kanyang letter na ang bawat isa ay may kanya-kanyang parte. Sabi, subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Sa 19, ayan, so, tingnan natin, 1 Corinthians, chapter 12, verse 18. Sabi dito, datapwat ngayon, inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan, ayon sa kanyang minagaling. 19, at kung ang lahat nga'y pawang isang sangkap, saan nagkakaroon ng katawan? 20, datapwat maraming mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. 21, at hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan, at hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. 22, hindi, kundi lalong pang kailangang yaong mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina. So kailangan tayo bilang mga Kristiyano ay may kanya-kanya tayong parte na iginagawa. Lahat tayo ay may kanya-kanyang gawain sa ating samahan. Na ang ulo ay ang Panginoon. No, siya ang talagang pinaka-itinuturo natin sa bawat gawa na ating isinasagawa. So ibig sabihin, kung ikaw ay tinawag upang magbahagi ng salita ng Panginoon bilang pastor, isagawa mo yan. Kung ikaw ay tinawag upang ikaw ay magtumulong sa awitan, sa instruments, marunong ka mag-instrument, gamitin mo iyan. Kung ikaw ay tinawag upang maging guro, gamitin mo iyan. Kung ikaw ay tinawag bilang isang taga-attend, linggo-linggo, o maliban sa taga-attend, ikaw ay very welcoming sa mga dumarating. No, isa rin yan sa ginagawa at ibinibigay ng Panginoon. Hindi lahat kayang maging welcoming, tama? Hindi lahat mararamdaman mo na welcome ka. No? Minsan parang mapapatingin ka na lang. Awkward kumbaga. Pero yung iba talagang magaan agad yung loob mo, no? Maraming ganyan, no? Iba't iba ang paraan. Yung iba binibigyan ng Panginoon ng kakayahan upang makapagbigay, no? Lahat talaga tayo ay may parte, no? Lahat kayang mag-imbita. Lahat kayang mag-share ng verse online. Kayang mag-share sa mga kaibigan. Lahat tayo, minsan sa pamilya natin, no? Lahat tayo ay may kanya-kanyang gawain. Amen? Lahat tayo ay may kanya-kanyang talento. No, merong may talento sa pag-aayos ng mga sound system, pag-aayos ng mga slides, kagaya kay Kuya Lon, no? Ano pa, sa pictures, ayan, sa pagsusulat, maaaring magamit din natin yan sa social media natin. Dahil ngayon, future is now, mga kapatid. Ano ba ibig sabihin ng future is now? Ngayon, iba na ang paraan ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Maliban sa mga ginagawa natin na ito linggo-linggo, maliban sa mga iba na talagang gumagawa ng missionary, kumbaga, mga missionary na nagbabahagi sa iba't ibang lugar, ginagamit na rin dapat natin ang social media. No? Naalala po natin 2 weeks ago yung topic po natin patungkol sa pagiging mapanuri, no? Kailangan na punuin natin ng kabutihan ng Panginoon ng social media. Tama na yung mga tungtong-tung sahur, no? Tama na yung mga
Ano yan? Talaga, paulit-ulit si Ellie tungkol dyan, no? Tama na. Huwag nating hayaan na puro yun lang yung nakikita natin online. No? Punuin natin ng kabutihan ng Panginoon. Gamitin natin kung anong meron tayo. Libre ang mga ganitong paraan, kaya isagawa natin. Ayan, amen? Palakpakan natin ang Panginoon dahil dyan. Talagang lahat tayo ay may purpose. Huwag nating sabihin na wala tayong purpose dahil lahat tayo ay may purpose sa Panginoon. Sa gawain ng Panginoon, sa kabuuang plano ng Panginoon, lahat tayo ay may gawain. Amen? Lahat tayo ay may gawain. Sabihin mo nga sa iyong katabi, may gawain ka. Ayan, may gawain ka, may gawain tayo. Sabihin mo rin sa iyong sarili, may gawain ako. Ayan. Amen. So lahat tayo ay may gawain. So kung ganon mga kapatid, dapat ang buhay natin, ibig sabihin magre-reflect dyan yung kabutihan ng Panginoon dahil ginagawa natin yung purpose na binigay sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin magre-reflect dyan yung glory ng Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon at hindi yung sariling atin. Hindi yung sariling atin, kundi nagmula sa Panginoon. Sabi nga ni Jesus dito, no? Exact na sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 16. Sabi niya, "Let your light shine before others." Sabi, sa Tagalog, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. So, magiging ilaw tayo, no? Ipapakita natin kung ano yung nare-receive natin na kabutihan sa Panginoon. At nang sa gayon, yung nakikita nilang kabutihan sa atin ay mag-reflect patungo sa Panginoon. Amen? Ang ganda niyan mga kapatid. Hindi lang tayo basta tanggap ng tanggap, no? Hindi dapat, kumbaga, yung glory, tinanggap natin, binulsa natin, no? Kasi kapag inipon mo yan ng inipon, sabi nila, di ba, karma, no? Kung ikaw ay puro pagmamataas lang sa iyong sarili, itinataas mo ang iyong sarili, pag dumating ang panahon na ikaw ay bumagsak, ang taas sa sobrang taas mo, talagang lagapak, no? Kung ikaw ay nagpapakumbaba, itinataas ka ng iba, pero yung pagtataas nila ay ibinabalik mo sa Panginoon, naka-angkla pa rin yung paa mo sa pundasyon. No, yung pundasyon mo dapat ay naka-angkla rin naman sa salita ng Panginoon. Kaya ganito ang dapat nating isagawa. Again, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Yung ultimate purpose natin bilang mga Kristiyano is to not build our own name, but rather to continue building the kingdom of God. Ayan. So napaka-importante niyan mga kapatid. So ibig sabihin, everything we do, dapat yung mga trabaho natin, yung mga relationship natin, yung pagsiserve natin sa iba, yung mga personal na ambisyon natin sa buhay, dapat naka-reflect ito sa Panginoon. Alam po ba natin yung libro na One Thing? Alam po natin, hindi. Okay, so one thing po mga kapatid, yung one thing, ito yung, kumbaga, yung pinakabuod, no, ng one thing is, yung one thing mo daw, yung kaisa-isang gagawin mo, o yung kakaisang dapat mong gawin, kapag ginawa mo raw ito, ay nawawalan na ng saysay yung iba. No? Kumbaga, for example, bilang isang Kristiyano, kung yung one thing po natin is to serve the Lord our God and to obey His will, then lahat ng mga counter doon sa one thing na ito, for example, ikaw ay magsiserve sa Panginoon. Kung ang isang gawain ay hindi nakapaloob doon sa pagsiserve sa Panginoon, huwag mo itong gawin. Ganun po yung one thing, no? Yung kaisa-isang purpose mo, yung why mo sa iyong buhay,
dapat doon lang umiikot yung mga bagay na ginagawa natin. So lahat ng mga ginagawa natin sa trabaho, lahat ng relationship natin, lahat ng pag-serve natin sa ibang tao, lahat ng mga personal ambitions natin, dapat nakabalik doon sa one thing natin bilang mga Kristiyano. Dapat nakaangkla sa pagsunod natin sa will, sa plano, at ito dapat ay nag-glorify sa Panginoon. Lagi natin yang tandaan, mga kapatid. And it will help us know our purpose. No? Alam natin kung ano yung purpose natin, and it is to glorify and to exalt the name of Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. And lastly, huling punto mga kapatid, to surrender. Again, humility, purpose, and to surrender. Sa Luke chapter 9 verse 23, dito mga kapatid, ay tinatawag ni Jesus yung kanyang mga followers na kung sino yung mga susunod sa kanila, dapat ay i-deny nila ang kanilang mga sarili. Muli, Luke chapter 9 verse 23, sabi niya, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. To deny ourselves means to follow Jesus. Ibig sabihin, malinaw dito mga kapatid na hindi pala isang beses lang tayo magsusurrender sa Panginoon. Dapat ang pag-surrender natin, ang pag-deny natin sa ating mga sarili ay pang araw-araw. Palagi nating pipiliin na sundin ang Panginoon and to deny ourselves. No? Nang sinabi niya ito sa mga sumusunod sa kanya, ang daming nagpulasan, no? Ang daming nag-alisan. Dahil nga ang gusto nila, susunod sila kay Jesus, pero gusto nilang kumbaga yung presence ng Panginoon ay ginagamit nila upang mas maging okay yung kabuhayan nila, mas maging okay yung yung mga pang-araw-araw na buhay nila. Pero hindi sila willing to sacrifice what they have para sa Panginoon. And again, ang pag-surrender sa Panginoon ay araw-araw. Ulitin nga natin, araw-araw. Ayan, araw-araw. Tayo na magsusurrender sa Panginoon. Hindi ito one-time thing. Ito ay commitment every single day. Yan. So, every week, ilang beses ba tayo nagsusurrender sa Panginoon? Once a week, twice a week, thrice a week, no? So, mag-reflect tayo dyan mga kapatid, no? Hindi lang tayo linggo-linggo dapat nagsusurrender sa Panginoon ng ating mga oras, ng ating mga atensyon. Dapat everyday tayo na ini-involve natin ang ating sarili sa Panginoon. Because He is above all things. Lahat naman ng meron tayo sa ngayon ay nagmula sa Kanya eh. Amen? Lahat tayo na meron tayo ay ibinigay ng Panginoon. Ito yung mga prayers natin na tinupad ng Panginoon, itong mga ninanais natin sa buhay na tinupad ng Panginoon, lahat yan nagmula sa Panginoon. And sometimes, we don't even deserve it. No? Yung mga meron tayo sa ngayon, sometimes we don't deserve it. Pero, binibigay pa rin yan ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay mabuti. At lahat ng mabuti ay nais ng Panginoon na mangyari sa atin. So, what is stopping us from choosing God every single day? No? Huwag nating hayaan na mahiwalay tayo sa Panginoon. Sabi rin ni Apostle Paul doon sa Galatians chapter 2 verse 20. Meron siyang ibinigay na powerful example dito, no? Kung paano yung pag-surrender talaga, kung ano yung itsura ng pag-surrender sa Panginoon. Sabi niya, Galatians chapter 2 verse 20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lumpa,
mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Napakaganda niyan, mga kapatid. Talagang yung buhay natin ay isinasabuhay natin para sa Panginoon. Lahat ng mga desisyon, lahat ng mga gawain, talagang binabalik natin sa Panginoon. Humihingi tayo ng guidance every single time, every single second. No? Dapat lahat ng mga ginagawa natin ay ikinukonsider natin. Dapat nagmula yan sa Panginoon. Lahat, personal agendas, dapat nakaangkla sa plano ng Panginoon sa ating mga buhay. No? Hindi na tayo doon sa mga makamundong bagay. Pag laging sinasabi muli, makamundong bagay, self-exaltation, self-centeredness. Na hindi na self-centered ang mga tao na Kristiyano. Dapat tayo ay God-centered. Ulitin nga natin, God-centered. Ayan, dapat tayo ay God-centered. Yung mga goals natin, yung mga dreams natin, yung mga pinupurso natin sa ating mga buhay, dapat align palagi sa purpose ng Panginoon sa ating mga buhay. No, minsan kasi we are putting off God's plan para masunod yung plano natin, no? Lord, ito na lang gawin natin. Meron kang plano, no? Gusto mo gusto mong yumaman. Lord, sige na. Baka naman pwedeng yumaman ako, no? Pero maaring iba yung plano ng Panginoon sa buhay mo, no? Maaring iba. At hindi natin ito nalalaman. No, matinding example nito yung sa ating mga buhay. No, every single day, tayo ay binibigyan ng Panginoon ng hininga bawat umaga. At hindi natin malalaman kung kailan ito babawiin ng Panginoon. Amen? No, lahat tayo ay may kanya-kanyang oras. No? Ito ngang mga aksidente na nangyayari recently, no? Ang tindi nung nangyari, yung banggaan na nangyari, no? At yung tatay na natira doon sa isang nang siya ay interviewin, no, talagang makikita mo yung glory ng Panginoon sa kanyang buhay. No? Hindi siya nagkaroon ng matinding galit. Maaring nagkaroon siya ng matinding galit, ngunit binigyan siya ng peace ng Panginoon. Talagang sinabi niya sa interview niya na hiram lamang ang buhay. No? Natutulog lamang itong asawa at kanyang anak. No? At siya ay kontento sa kung ano ang plano ng Panginoon sa kanilang buhay. Again, ang buhay natin sa pang-araw-araw ay bigay ng Panginoon at hindi natin alam kung kailan ito babawiin. Kaya tinatawag ko po kayo, mga kapatid, na lagi po tayong mag-surrender sa Panginoon. Ano? Lagi nating ibigay ang ating sarili, ibigay natin ang buhay na sakripisyo sa Panginoon. Romans chapter 12 verse 1. Sabi niya ito, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies and as a living sacrifice, holy and pleasing to God." So, sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen? Ayan. So yun po, mga kapatid, ang ating pag-uusapan sa araw nito. Balikan lang natin, no? Humility. Dapat meron tayong humbleness na itaas ang Panginoon sa ating mga buhay at tayo naman ay mababa. No? Yung presensya ng Panginoon ay dapat mas greater and less dapat ang presensya natin sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Lalo na sa pagsiserve sa ibang tao. Kasi most of the time, kapag tayo ay tumutulong sa ibang tao, maaaring ikaw ang mas bigyan ng importansya. Dapat ikaw naman ang trabaho mo ay itaas ito. Ibalik ito sa Panginoon. Pangalawa is, yung purpose. Ang purpose natin is to share the goodness of
God in our unique ways. So maaring yung iba pastor, yung iba guro, yung iba ay taga-welcome, yung iba ay sa technology, yung iba ay sa pagpipicture, sa music. Lahat tayo ay may kanya-kanyang gawain. Lahat tayo ay may kanya-kanyang gampanin. Dapat lahat ng mga bagay na ito ay sa ikatataas ng pangalan ng Panginoon. And lastly is to surrender our life as a living sacrifice every single day. Magandang umaga sa Panginoon at magandang umaga sa ating lahat.